dito at panoorin ang full video kung saan minura na ni former President Rodrigo Duterte ang dating senador na si Antonio Trillanes matapos ang mga patutsyada sa kanya at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte na tila pananagutin raw ang mag-ama sa mga di umano'y extrajudicial killing sa panahon ng dating Pangulo noong 2016 hanggang 2022. Ayon kay Duterte, tanga na lang raw ang maniniwala kay Antonio Trillanes. Totoo naman. Narito at panoorin ang full video. Kung maniwala kay ni Trillanes ang bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong, hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buuan. Wala. Kaya ang isang misteryo na may isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulol kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Yan. Siya pa yung kala mo, ano, the idiot, ito. Sulit ang ating pangungulit. We thank the Supreme Court for heeding the calls for temporarily stop the illegal and immoral transfer of health funds from PhilHealth to finance projects unrelated to the health and wellness of our people. Hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong ano dito. So ano po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Conti, yung ICC daw maglalabas ng international warrant probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo doon sa ganung klaseng statement ni Attorney Conti? Yes. Magandang morning sa atin lahat. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit nyo yung bell para updated kayo sa ating mga video. O ano meron? Good morning sa lahat. November 2, araw ng Sabado, 2024. Ano ba meron? Ano ba ang mga pag-uusapan natin? Bakit tinawag na... ang sabi dito ay parang toot! Sabi rito, matapos takutin ng ICC, Duterte pinagmumura si toot! Lihim ng dating senador. Binulgar. Pero bago natin simulan yan, isang like, isang share, all good sa po tayo dyan, Like yung video para lalong maging maganda yung algorithm ng ating channel. At syempre, pasalamat tayo. Umabot na po tayo ng 118,000 subscribers. Maraming salamat po. Hindi dahil sa inyo, hindi tayo aabot sa ganyan. At syempre, may join button dyan. Kung gusto nyo sumali sa ating mga talakayan at kayo ang unang makakita ng ating video, yan, i-click nyo yung join button dyan. Ano meron? Yan ang tanong. Bakit kasi sausaw ka eh? Oo, may nagsabi sabi ni Aling Imelda rito, ito raw ay bahaw na. So, nalalapit at nalalapit, nagpapabango daw di umano. Yan, tanong, mabango pa ba at mabantot pa ba? Sabi nga ni Aling Imelda, wala na. Kupas na. Kumbaga sa damit, wala na. So, pilit nilalagyan ng pampakulay, hindi naman daw tumutugma yung pampakulay dun sa damit. Yan, nastawag ka tuloy na toot ng dating Pangulo. Eto na nga. Like yung video Eto, simulan natin. Ano meron dyan, Chikadora? Pasok. Matapos mabulgar na tila aaligid-aligid raw sa Quadcom Committee, Antonio Trillanes, tinawag na tanga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito ang isa sa mga balitang nag-viral sa social media matapos tawaging idiot ni former President Rodrigo Duterte ang dating senador na si Antonio Trillanes matapos magpakalat muli di umano ng mga maling balita na muli raw papasok ang ICC sa Pilipinas para imbestigahan ang drug war ng dating Pangulo. Bukod raw sa wala ng kredibilidad ang dating senador, may naniniwala pa raw ba kay Trillanes na hanggang ngayon puro ingay lang daw at daldal ng daldal? Wala naman raw mapatunayan. Yun nga ang tanong natin, Kuya Chikadora. Sorry nalilito ako sa iyo. Sabi nga dito ng ating mga kababayan, meron pa bang naniniwala dito? Halos lahat ng mga kinampihan ito
parang kung hindi natalo, hindi nanalo. Dalawa lang eh. No? So ngayon, may nagbabalak daw, di umano, sabi sa kwento, nagbabalak. Hindi ko lang alam. Kasi pag may mga nakikita tayong balita patungkol sa kanya, Diyos ko po. Parang yung mga katabi niya parang gustong umiwas. Oo. Yun ang sabi rito. Matapos mabisto ang sikreto na kasabwat daw ng Tuadcom, Antonio Tutut sa Pulkay Digong. Duterte na nga kung ilalabas ang baon ni Trillanes. Mga dating kaklase sa PMA, titistigo. Nako, eto na. Nagkalintik-lintik na. Ano kaya mga testimony nito ng mga kaklase? Yan ang tanong. Aalamin natin yan sa video. So pero maiba tayo. Kayo po ba ay naniniwala na ito ay tatakbong, alam natin tatakbo ito ng pagka-alkalde, no? Sa lugar, alam niyo ba? Naniniwala po ba kayo mga kasama na ito ay makakalusot sa Mayo ng pagka-alkalde? Kung naniniwala kayo, type nyo. Yes, naniniwala po kami. Kung hindi kayo naniniwala, yan, i-type nyo rin yan. Para naman, maganda at talakayan natin. Siyempre, nagre-response kayo yan, ano pa? Malapit na ang December, ha? November 2 na, konting kembot na lang, December na. Ano bang plano? Yung mga magbabakasyon. From ibang bansa, sa Pilipinas. Baka may mga party-party kayo dyan. Di ba? Baka naman. Ito na. Ano pa bang meron? Chikadora, kwento mo ng maayos, Matagal na raw nitong sinasabi na papapasukin ng gobyerno ni President BBM ang International Criminal Court para imbestigahan ang dating Pangulo patungkol sa kanyang kampanya kontra droga. Ngunit hanggang ngayon, 3 taon ang lumipas, tila wala pa rin daw ang nangyayari sa Yun mga nga. pananakot nila. Yun nga. Dahil dito, mismo ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang nagbanta kay Antonio Trillanes na hindi raw siya uurong kung paninira lamang raw ang specialty ng dating senador. Dahil ngayon na tumatakbo raw itong mayor ng Caloocan City, asahan daw ni Trillanes na maglalabas Caloocan naman pala. Ayan, ayos sa video. Tayo ay nakikinig at nagre-reaction lang. Tuloy! ang kanyang mga lihim na matagal nang itinatago. Nako, yun na. Base mismo sa naging pahayag ng dating presidente, wag raw pakakasiguro ang dating senador dahil hawak raw ng mga nooy kaklase ni Antonio Trillanes sa Philippine Military Academy at ng dating Pangulo ang mga lihim na itinatago Nako, ito na, ng ito dating na. senador. Ano kaya yung lihim na yun? Pwede ba nating malaman kung ano yung lihim na yan? Naku, very interesting mga kasama. Kayo ba, may idea ba kayo kung ano ang lihim nito ni Mr. Hindi ko alam kung ano yung lihim nito. Totoo. Chikadora, pasok. Tila kapag hindi raw siya tumigil, malalaman hindi lamang ng mga Caloocan, maging ng buong bayan. Naku, yan na. Narito at panoorin ng full video kung saan minura na ni former President Rodrigo Duterte ang dating senador na si Antonio Trillanes matapos ang mga patutsyada sa kanya at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte na tila pananagutin raw ang mag-ama sa mga di umano'y extrajudicial killing sa panahon ng dating Pangulo noong 2016 hanggang 2022. Ayon kay Duterte, tanga na lang raw ang maniniwala kay Antonio Trillanes. Totoo naman. Narito at panoorin ng full video. Kung maniwala kay ni Trillanes ang bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot Kaya hindi ko sasagutin yung buuan. Wala. Kaya ang isang misteryo na may isang tao na bobo bakit lumusot sa PMA. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulor kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, he
the idiot itong si Trillanes, ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itong para maging puti ang ulol na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit. Tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na dyan, matagal ng kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mahirap kay Nograles ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong ulol na ito, at bakit sumali na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga. So, ayan ha. O, kita nyo naman. Kidnapping is kidnapping. Kaya sabi ko, So, ito lang yung slide o isang video na patunay na talagang hindi pa rin tumitigil di umano. Itong kung sino yung tumatakbo. Oo. Bakit ba talaga galit na galit kayo sa mga Duterte? Sabi nga ni Kuya Edward, sabi niya, Kuya Goods, kasi pumunta yan ng Davao. Nakikiusap, baka daw pwede nga matulungan siya sa pagtakbo ng pagkaganire, ganoon. Hindi raw napagbigyan, yun, galit na galit. Hanggang ngayon daw po, ginadamdam, di umano. Sino? Sino daw yung pumunta ng Davao? Ay, naku. Bakit ba galit na galit ka, kuya? Move on na, move on. Pwede naman. Tsaka tapos na yung eleksyon na yun. Para wala nang sakitan ng loob. Tuloy. pag nagsalubong tayo sa isang kanto, nagulot. So, ano? So, ayun ay may papakita naman ako sa inyong slide. Patungkol ito doon sa, yung pondo. Alam niyo ba, pasalamat tayo. Merong mga tao na, may malasakit. Kilala niyo ba si Boy Malasakit? Yung malaking pag nagbigay ng pondo o tulong sa mga taong nangangailangan, it regards to hospital bills, sa mga gamot, medicine, kung sakali kayo ay lumapit dito kay Mr. Malasakit, yun, nagsalita siya patungkol doon sa pondo. Wag niyo kakalimutan si Senador Bongo, kasi time pa ba ni Senator Bongo? Hindi ko pa lang sure, pero titignan natin. Alam ko, Bato, Bongo, Robin, hindi pa. Senator Bongo. Huwag niyong kakalimutan. Yan po ay malaking bagay. Malaking maitutulong sa'yo. Lalapit lang kayo. Halimbawa po kayo ay, ito, bibigyan ko lang kayo ng information. Sa lahat po na hindi nakakaalam, ang mga senador, ang mga congressman, mayor, ay meron pong nilalaan na pondo just in case. May mga lumapit na nangangailangan ng tulong sa mga hospital bill, gamot. Pwede nyo silang malapitan. Kaya wag ko kayong magdalawang isip. Lalo-lalo na ang OB fee. Malaki po magbigay yan ng mga tulong. Na-experience ko yan. Meron akong isang kapamilya na ospital na operahan po sa aneurysm. Hindi po biro ang aneurysm, lalo-lalo na sa ulo o sa utak. So malaking halaga po ang kinailangan. So happen na talagang malaki po yung bill. Ito may kwento lang
Oo, para may idea kayo na pwede kayong lumapit sa mga senador, congressman, mayor, ha? Ang malaki pong magbigay ang OBP at ang si Bongo Malasakit. Malaki pong magbigay yan. 50,000 po yan. Nanggagaling po yan sa may binibigay silang papel. Oo. Kaya yung bill namin na napakalaki ay sa tulong po ng mga nalapitan na yan. Kaya OBP, naku, ang laki po. Talagang, tiis lang po kayo kasi siyempre pupunta kayo doon, may pila. Hindi naman po pagpunta natin doon kailangan tayo mauna. Marami pong nangangailangan. So punta kayo doon, o sa opisina ni Senator Bongo sa Senate, mag-iwan kayo kasi iniiwan po doon. Pero nagre-reply naman po sila. Punta kayo ha! Kung sa halimbawa, pero sa panahon ngayon, hindi ko lang for sure ha. O yun lang, basta si Senator Bongo ay may pasok ko lang dahil ang laking tulong. Malasakit ha. O eto na. Papasok ko sa inyo yung slide. O dahil magaling po yung magaling yung naipasok niyang statement dito ha. Hindi po biro ito. Oo, dahil yung pondo po ng PhilHealth ang pag-uusap dito. Malaking halaga. Bilyones ha. Tapos mawawala na parang bula. Buti na lang napigilan na Supreme Court. Pero hindi ko po sure kung yung ibang pondo kasi 30 billion na lang ang last tranche 30 billion na lang po ang kulang. So, hindi ko alam kung yung natin. 30 billion na lang ay ubos na. So, napigilan. Ito na nga. Napatigil di umano. Tuloy mo, Kuya Bong. This is one big win for the Filipino people. Sulit ang ating pangungulit. We thank the Supreme Court for heeding the calls for temporarily stop the illegal and immoral transfer of health funds from PhilHealth to finance projects unrelated to the health and wellness of our people. Ang pondo po ng PhilHealth ay para sa health. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, taus-puso po ang aking pasasalamat sa Korte Suprema na nakinig sa ating mga panawagan. Nagpapasalamat din po ako, lalo na sa ordinaryong Pilipinong binigyan natin ng pagkakataong gamitin ang nakaraang 4 na Senate Committee on Health hearings upang ilabas at marinig ng gobyerno ang kanilang mga hinaing hinggil sa isyong ito. Pero hindi dito nagtatapos ang ating krusada para sa kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan. Hindi ko titigilan ang PhilHealth hanggang tuparin nila ang lahat ng kanilang pangako. Yan, Kasama na thank rito you. ang pagtataas ng kanilang case rates, pagpapalawak ng benefit packages, Yan. pagbaba maganda yan. ng premium contribution, Yes, tama. pagkakaloob ng emergency and preventive care, pagbibigay ng dental at visual care, Yan. Mas maganda. libreng gamot, assistive devices, at iba pang pangangailangang pangkalusugan sa mahihirap. Pagsasaayos sa mga outdated pulisiya nila, bukod pa sa 24-hour confinement rule at single period of confinement policy na kanilang nirepasok kamakailan lamang at marami pang iba. Ayusin niyo po ang inyong serbisyo, PhilHealth. Galing, Habang galing, may mga galing. kababayan nating Pilipino na naghihingalo po, habang may mga kababayan nating Pilipino na ayaw magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa hospital, habang may mga kapwa nating Pilipino namamatay na lang dahil sa sakit at dahil po sa kahirapan, patuloy ko pong lalabanan ang mga anti-poor policies. Yan, salamat. Lalo kung isusulong ang mga programa at batas na magtataguyod sa kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Salamat, Senador. Paglalaban ko po ang ating kapwa Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating pasyente. The issuance of TRO today does not end our crusade. In fact, this will give us more resolve and more determination to fight for the fundamental right to health of every Filipino, especially the poor and the helpless, so that we may bring some hope for the hopeless and voice to the voiceless. Salamat po. Nandirito lang po ang inyong Senator Kuya Bongo na handang magserbisyo po sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya at ipaglalaban ko po ang mga mahihirap nating pasyente. Salamat, Senador, dahil may malasakit ka na programa, no?
Yan. Oo, alam nyo na mga kasama ha, just in case po na magkaroon kayo ng problema regarding sa pambayad ng ospital, gamot, basta sa ospital, lapit lang po kayo sa mga senador, congressman, mayor. May mga pondo po sila nakalaan dyan. O eto, napag-usapan na natin ang PhilHealth. O ngayon, eto naman ha, mga opisyal ng PhilHealth ay pinakakasuhan. Pinasisibak. Bakit kaya pinasisibak? Ano kaya naging problema nito? Siguro may mga irregularidad na nangyari. Kagaya nga niyan, bakit nagkaroon ng mga kasagsagan ng mga tuwadcom hearing, nauubos na pala ang pondo ng PhilHealth di umano. So eto may pasok lang natin. Ano ba meron diyan, kuya? Pwede mo ipaliwanag sa amin kung ano ang problema diyan? Bakit sila pinasisibak, ha? Sino nagpapasibak? Siyempre, isang magaling pa rin. Ang nagsusulong ng healthcare. Yung matapang din na nagsalita, Bakit daw gustong ilipat yung pondo ng PhilHealth dun sa national sa Treasury. Buti na lang andito si JB Ejercito, si Senador JB, siya ay mabusising sinilip ito. Bakit kailangan nyo ilipat? Hindi yan pwede. Hindi yan naayon sa batas. Eto na. Pasok, kuya. Samantala, nanawagan naman si Senator J.V. Ejercito na sibakin na ang mga opisyal ng PhilHealth. Git ng senador, hanggat ang mga opisyal na ito ang nakaupo sa pwesto, ay walang aasahang dagdag benepisyo ang mga miyembro. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Hanggat ang mga kasalukuyang opisyal ng PhilHealth ang nakaupo ay walang asahan na dagdag benepisyo ang mga miyembro. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng kanyang panawagan na dapat ay sibakin ng mga opisyal ng PhilHealth sa pangunguna ng kanilang presidente na si Ginoong Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Ejercito, puro pasikat ang ginagawa ni Ledesma sa mga economic managers ng administrasyon, kaya't nagdedeklara na ito ng savings sa halip na gastusin para sa mga miyembro ang pondo ng ahensya. Mabuti na lamang at nagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Yan. Suprema sa paglilipat sa natitira pang bahagi ng 89.9 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury na idiniklarang savings. Para kay Ejercito, hanggat may mga pasyente na lumalapit sa mga politiko, sa PCSO at DSWD ay nangangahulugan na palpak ang serbisyo ng PhilHealth na siya dapat pangunahing magpatupad ng Universal Healthcare Law. Una nito'y lumutang ang pangalan ni Undersecretary Albert Domingo ng Department of Health na maaaring pumalit kay Ledesma. Aminado si Ejercito na kilala niya si Domingo na galing sa World Health Organization at nakatrabaho na niya ito sa pagsusulong ng Universal Healthcare Law. Nauna nang binanggit ng senador na dadaan sa matinding debate sa Senate plenary ang hinihinging subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon dahil sa pangamba na idedeklara lang itong savings at hindi gagamitin sa pangailangan ng mga miyembro. Malaki ang responsibility ng PhilHealth being the primary agency tasked to implement the UHC. Ang gandang batas ng UHC. No, kaya lang people have to rely on other programs. Malasakit dapat sana kung nandun na yon sa kung malaki-laki ang sinasagot ng PhilHealth, dapat hindi natatakbo kung saan-saan ang ang mga pasyente, no? Yun nga yung iniiwasan natin Yung pumipili doon sa PCSO, sa PAGCOR, sa politiko, yun ang gusto natin mawala. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. So, yun Buti na lang andyan ito, ano bang, bakit ba may ganito? Storycon, Senate drug war probe transcript now with the ICC. Nako po, ito na. Maniniwala ba kayo dito? Ito yung ICC, yung sabi, hindi kami makikialam dyan. Diba? Oo. Bakit namin na may sarili kayong mga batas? Tsaka ang Pilipinas ay hindi na po miyembro ng International Court. Kaya sabi nga ni Mr. Ruben dito, ayan na naman, paniniwalaan pa ba natin yan? Lagi na lang ganyan, lagi na lang ganoon. Tuwing mag-i-eleksyon na lang, maingay itong. Yun ang sabi. Oo nga, nakapagtaka tuwing eleksyon, bakit ito lagi nag-iingay? No? Bakit siya lang natatangi, bukod tangi talaga? Ayan ang tanong na ating kababayan. Tayo ay nagre-reaction lang. Kayo ba, naniniwala po ba kayo na ito ay isang talagang mahilig makisawsaw tuwing mag-i-eleksyon lang?
o talagang ito ay binibigyan ng mga suporta ng mga gusto niyang alam nyo na kasi panahon na eleksyon syempre samut-saring ganito ganere batikos doon batikos ganere doon di ba ganun lang kasimple kaya pasok mo ate ano ba meron diyan kuya. Let's bring in our next guest, former Senator Sandy Trillanes. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, Magandang hapon po sa inyo. Senator. Magandang hapon, Senator. Sir, Long time no see. Sir, start off with ano, Yes. ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript no, sa ICC doon sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na, will it need to be certified o ano man for things to move forward? Ganito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So kami po bilang una sa mga nag-file ng communication ay kumbaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila. Tapos through the years nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, iba-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check, kumbaga. Ito naman mga open source, open sources yan. So hindi yan yung Pero kagaya dito sa korte natin. Senator, kailanganin ba ng kailangan may certification? certified. Kasi yun ang sinabi sa amin ni Coco Yun nga po, Pimentel nung isang araw Kung gagawin daw sa evidence yung mga transcripts, kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Blue Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po, yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din, kagaya sa ICC. Yung ICC, meron po silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, Iba. hindi po yan. Iba po yan. So sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC nga, Ami, a public statement, halimbawa ni Digong, is evidence already. No? Kahit public statement, it's already an evidence against him. Yan po. So meron silang while liberal yung kanilang evidence taking, pero very very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipe-presenta yon. Kaya merong proseso. Ako po, nung nag-transmit ako, it was duly received. So sila na ngayon po ang mag-validate nun. Pagka na-validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong dito. So po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Senator. Conti, yung ICC daw maglalabas ng international warrant probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo doon sa ganung klaseng statement ni Attorney Conti? Hindi po. Interrupt lang natin mga kasama. Oo, matagal na itong sinasabi. Matagal niya na itong sinasabi sa mga interview niya na eto na ang ICC, pumasok na. Ito na ang ICC, nasa bansa na. Ito na ang ICC, huhuli nila si... Matagal na. Ilang taon na po. Pero hanggang... Kaya nga napansin nyo, doon sa unang video natin, oo, binira siya ng dating Pangulo. Tuloy mo, kuya. Ganyan yung nakikita natin. Kasi gaya nga nung sinabi ko sa inyo po the last time, back in the second quarter of this year, around April, ready na sila to file the application for warrant kasi na-reach na nila yung probable cause threshold. However, because of the statement early on ng government officials natin that they will not cooperate and et cetera, ngayon, tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari doon sa kanila, mabibitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. So, nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya, umabot tayo dito sa panahon na ito. At sinabi lang nila, based sa aking information, na the most that they can provide was a blue notice which they released nung early July na ipinasa ko po sa inyo. So, ngayon, nandito tayo, sa punto na to, inaabot nila yung certainty of conviction threshold bago pa lang sila mag-a-apply ng warrant. Then, mag-aantay ka ulit ng
1 to 2 months for the actual warrant to come out. So may ganun po. Kaya Early I'm not next year. optimistic to say na hopefully. Sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC website dun sa vacancies. Vacancies. Naghanap daw ang ICC ng Translate. freelance field interpreters in Cebuano and in Tagalog or Filipino. Deadline ng applications December 31, 2024. I don't know what you make of this. Pero nga akong kilala nag-apply na from the Netherlands na Pinay. Pinadala lang sa akin But do you see anything here? Actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At siguro ito mga additional lang. Pero kung ang iniisip nung mga mga Duterte na pwede sila magpalusot ng mga mga agents o ano man, again, very tedious yung vetting process. Pero iba, kumaga magugulat ka dun sa mga interpreters nila talagang non-affiliated. I can be sure of that. So ito lang yung makikita nyo merong parang hindi konkreto kung ano yung gusto niyang mensahe. Kasi may however di man. No, matagal na. Last year pa. Meron na. Sabi nila ganito, ICC pumasok. Pero hanggang ngayon, wala naman maramdaman. 'Di ba? Tsaka hindi na papasukin dahil sabi nga ng hindi rin papayag si kung sino yung nakaupo ngayon. Hindi siya papayag na magkaroon ng ganun, na magkaroon ng ICC pa. No? Tayo ay may sarili ng mga batas, husgado, hukuman, na pwedeng litisin dito. Tsaka, ito nyo nga yung EJK, binasura ng Supreme Court. Diba? Tapos ICC pa papasok. Yan ay patunay lang na itong pag-uusap dito ay isang politika. Doon lang po talaga. Kung meron kayong suggestion, comment, o anuman gusto nyo sabihin, mag-comment lang kayo dyan. Share nyo yung video para hindi kayo napapahuli. I-like nyo. Chismis nyo doon sa kaibigan nyo sa ibang bansa. I-share nyo doon sa kanila kung ano meron ngayon. November, December, malapit na. Tapos konting kembot na lang, halala na. 'Di ba? Hanggang mamayang hapon meron tayong upload Antabayanan nyo. Sabi ko nga sa inyo kung hindi nagno-notif agad sa YouTube, sa cellphone nyo o sa computer nyo, type nyo sa cellphone nyo, si Kuya Goods, meron po diyang upload. Hanggang sa muli. Bye-bye.